Ayan, shoutout sa ating mayor, si Boss Lester. At si Vince Di Masalang, oh. siya na siya na pinano ko doon dahil hindi ko maasikaso. Sila na bahala diyan. At ito, yung harness. Buti na lang meron si Utol. Ang problema, magkaiba sila ng color code. Siguro Gen 1, Gen 2. May ganun kasi. So, kakapain ko na lang talaga to. Hindi ko naman po kasi kabisado yung mga color code ng mga sasakyan tsaka yung wiring diagram. And wala po ako niyan sa mga nagtatanong, wala po ako niyan. Paano ko nababalik sa stock setting? Tinataga ko po. Tinitester natin at tsaka chinecheck ko manually mga functionalities niya. Ganun po ako magano. Malalaman naman natin yan kung talagang pinag-aralan natin tong lalo na sa mga nag-aral ng electrical talaga, mga electronics, electrician. Alam nila yan. Yung time lang, yung tiyaga. Siyempre, ubus oras yan. Sobrang ubus oras po yan mga bossing. Kaya nga mahal ang pag papagawa ng electrical wiring. Ang problema lang, kahit bayaran natin minsan ng mataas, puro shortcut yung mga gumagawa ng bagong wiring na hindi na bypass yung dati, kundi puputulin na lang yung dati. Kahit ECU operated, nawawala yung mga command, nagtatap na lang ng nagtatap tulad nito. Ay nako. And then pag tinagkiyon po ako dito, rekta lang ng rektang andar ang fuel pump. So sabihin na nating nawala na yung command ng ECU kasi pagka under po na niyan, pag nag-key-on tayo 5 to 6 seconds under po yung fuel pump. Nandun po sa loob ng tangke. Under po yun. Then may cut off po yan. Computer operated po yan. Doon po sa ECU niya manggagaling yung signal. So pag sabihin na natin na nasira na yon, kasi nangyayari po yon madalas dahil nga kakatamper ng electrical wirings. So wala na siyang signal doon. Pero pag nag-rewire po tayo, kahit irekta natin yan, pag nag-key on, andar na lang ng andar, kahit mag-rewire po tayo niyan, dapat hindi yung rekta lang na hindi naka-fuse at hindi naka-relay. So tinanggal ko lahat ng relay nito, pati ito kanina sa aircon na yata to eh. Tinanggal ko lahat yan. Ito yung mga ginawa nilang bagong relay, pati yung fuse ng fuel pump po dito sa loob, tinanggal ko na. Rumirekta pa rin, and then ayun, so tinanggal ko na po lahat yan para bubulat-latin ko na talaga to. And ito na nga yung tumambad sa atin. May mga putol-putol pa dyan na hindi na binalutan ng tape. At yan, iba na yung color code, pinagsama yung puti tsaka yung green na may idim. So ang dami ko pong aayusin dito. Sa totoo lang, masakit po sa ulo to at hindi ko kakayanin ng isang araw lang to mga bossing. At ito nga, nangyari na naman. Madalas kong makita to mga boss. Paalala lang po sa mga electrician natin dyan o mga mekaniko, please naman po, wag natin isaalang-alang yung sasakyan nung may-ari. Tapos buhay din ng may-ari, di ba? Isipin nyo naman. Rinekta lang to. Duda na talaga ako. Rinekta lang sa ignition switch. Walang cut off. I mean yung cut off sa ECU kasi manggagaling yun eh. Pero ito, itatry kong ibalik sa stock wiring niya. Titignan ko kung magkakaroon ng cut off. Kaya lang parang ginamit yung wire, yung supply wire from battery to ECU to fuel pump. Parang ginamit yun para sa ibang accessories. So medyo masakit sa ulo. Hahanapin ko yun. Kailangan ko ng color code niya. Pero tsatsagain na lang natin isa-isa. Kaya lang, ayun nga, very time consuming po ito. At delikado po ito. Ito na naman tayo. Oh. Rekta sa ignition switch. Iwasan nyo po ito sa kapwa ko manggagawa, mapa-electrician o mekaniko. Alam naman na natin to, lalo na kung electrician po tayo. Alam naman po natin to na pag nag-wiring tayo, lalo yan, fuel pump po yan. Hindi naman yan, may gasolina po yan. Diba? Tsaka rekta sa ignition switch, kita nyo naman oh. Wala man lang fuse, wala man lang relay, hindi man lang dumaan. Hindi na lang kinut off sana yung signal wire ng ECU. Nandun naman po yan sa relay. Tapos nilagyan nyo na lang pinalitan nyo na lang ng ground. Kasi po ang bumabato na galing ECU, papuntang relay po, ay negative naman, hindi po positive. Negative. So palitan nyo na lang yung signal wire ng ECU kung talagang wala na siya dyan. Mag ground na lang kayo.
So pag key on, aandar na siya, rekta pa rin yung fuel pump, andar ng andar hanggat basta once na nag-key on na kayo, andar na ng andar 'yon. Pero at least nandun pa rin siya sa stock wiring niya. Yung pa rin. Tinanggal lang yung command ng ECU. So nandito pa rin yung fuse niya, nandun pa rin, naka-relay pa rin. And safe po siya kasi may fuse. May puputukin siya kung sakaling magkaroon ng short circuit, may relay. Yan po, diretso, ignition switch. Ito yung color code ng wire ng fuel pump eh. And then diniretso nila dito. Nandito po kasi ang fuel pump. And dito. Ayan. So kita nyo naman may mga masking tape. Ayan. Kung gumagawa po tayo, dapat naman tayo sa mga gamit natin. Kita nyo, tape na lang ginawa, masking tape pa. Kaya minsan po rin kaya daming nawawalan ng tiwala sa mga gumagawa. Madalian, para madaling pera, bigyan agad ng supply, positive supply para umandar ang fuel pump, 'di ba? Alam ba naman ng may-ari yan, hindi po niya alam yung pinaggagawa natin. Idaan natin sa fuse at saka sa relay po. Kahit gumawa kayo ng bagong wiring niya, putulin niyo yung dati, i-condemn niyo yung dati, tanggalin niyo yung fuse niya. Kung ayaw niyo putulin, magputol-putol pa, maghanap-hanap ng wire, tanggalin niyo yung fuse ng fuel pump at saka yung relay niya. Tapos pag gagawa kayo ng bago, kung magwa-wiring kayo, wag direkta sa ignition switch. Lagyan nyo ng bagong fuse at saka relay kung ayaw nyong hanapin yung dati nyang location. So ayan, ibabalik natin to sa dati nyang location. Naka-fuse ulit siya, naka-relay ulit siya para safe po. Delikado po to. Pag ito po yung ginawang wire dyan o kaya anywhere doon sa pinagtapan, or kung meron man nangyari na short circuit dito sa wire ng fuel pump, papatayin niya po yung system. Nangyari na po yan dati, kung naalala nyo nung nag-servicing ako dito, yung unang-una na nag-servicing ako dito, sa unang bakasyon ko dito sa Cavite. Ayan, meron nagpagawa sa atin na nakarekta din sa ignition switch yung kanyang fuel pump. And meron palang balat yung wire nung kanyang yung nilagay na electrical wiring. So kasasabi ko nga lang sa kanya noon na delikado to. Susunugin niya ang system nito. Papatayin niya lahat ng system nito. And nakita nyo nung time na yon, kasasabi ko pa lang, after few minutes, nung i-atras namin yung sasakyan para baguhin yung wiring, yun nga, may nabalatan pala na dun sa wire niya, dun sa may backseat, and then tumama sa ground. Pak, bigla na lang namatay yung wala na lahat, nawala ang ilaw, nawala. So, no choice siya. Pinaiwan ko yung sasakyan kahit kailangan niyang umalis. No choice, hindi mapapaandar. Check ko lahat ng fuse, buo lahat ng fuse. So ayun, talagang parang nag-reset tayo ng electrical system niya So delikado po yan. Sakit sa ulo, no? No choice tayo kundi balik lahat to. Ang dami, kita nyo naman, dami pinagpuputol. Yung iba naman po dyan ay sa kanyang alarm o central lock. Pero wala nang central lock to disusi na to So itatama natin yan, babalik natin lahat yan, pati yun sa wiring niya dun sa harap. Pati yan pinagbali-baliktad na po yung kanyang mga, naku, ang hirap nito. Parang ayoko tuloy-ituloy kaya lang kailangan naman pong itama to. So ito yung nagpapatagal ng trabaho natin, mga bossing, at ito, madugo ito at mahal po ito. Yan. Kaya pag nagpapa-wiring kayo ng mga sasakyan ninyo, wag kayong basta-basta magpapaputol. Wag din yung basta mapaandar lang. Wag ganon. Itatama po. Hayaan nyo na medyo magbayad ko ng extra basta maitama. So ayan po, ibabalik ko muna sa stock setting lahat para makita ko kung gana pa yung mga function kung gana pa yung function, lahat ng function ng ECU.
Ayan, and bago tayo mag-rewiring ng bago kung kinakailangan talaga, pero ipapadaan pa rin natin, again ipapadaan pa rin natin sa stock wiring at saka fuse and relay location nung dati niyang wiring talaga. Yan, kung meron man tayong babaguhin. Halimbawa, nawala na yung command sa ECU. So, kailangan naka-wire pa rin yung accessory na sa stock wiring at saka daadaan pa rin siya sa stock fuse at stock relay. Sumakit bigla yung batok ko. So ayan mga bossing, no. Ayan. So gagawa na po muna ako. Hopefully magawa po natin agad to. Pero itong mga ganitong trabaho po, talagang hindi natin pwedeng madaliin. Sad to say, baka hindi ko kayanin to ng 2 araw, 3 araw. Ayan. Tapos may mga iba pa tayong gagawin dito. Kasi kailangan ko pong ibalik talaga sa stock wiring. Pero tatry kung ito muna yung tututukan ko. Kaya nga po hindi na ako tumanggap ng iba pang magpapaservice. Kaya pati ito, yung client natin na iba, kailangan din ng ano natin, naka-schedule, nakiusap na lang muna ako kay Utol na siya na lang muna dumali. Buti walang pasok si Utol ngayon. So ayan mga boss, yan, munting paalala lang po yan na napakahalaga. So both sa mga kliyente na nagpapagawa at saka sa mga gumagawa rin. Ayan.